dahil linggo naman po ngayon ay gusto ko naman pong makipagdaupang palad dito sa ating mga kababayan at mga subscribers, viewers at followers ko rin po dyan sa iba't ibang panig ng mundo. Kagaya po nitong ating mga OFW, mga kababayan na natin na migrate na sa iba't ibang mga bansa. At kumusta po kayo? At sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At siyempre, laging nailalayo sa mga kapahamakan. Ayan po. At pakaingat po kayo lagi dyan dahil alam niyo naman po na hindi kayo taga-riyan. At magkakaiba po yung ating pag-uugali sa mga iba't ibang mga bansa na yan. Kaya ingat po kayo sa lahat po ng inyong mga ginagawa, sa lahat po ng inyong mga hakbang, mga kilos. Lagi po niyong isipin na lagi kayong ligtas, lagi niyo pong isipin na huwag po kayong makagawa ng kasalanan or pagkakamali. Ayan po at bagamat hindi po araw-araw ko kayong nababati ay hindi naman po nawawala sa aking puso at isipan kayong mga OFW dahil nabanggit ko na rin po yan na marami po akong natulungang pina-abroad. Yung po mga OFW natin, napakarami po yan na hanggang ngayon po ay nandyan sila sa mga iba't ibang sulok ng daigdig. Ayan po. So, sabi ko nga po, ay dahil linggo naman ngayon ay kayo naman po ang aking kukumustahin at kayo naman po ang aking pagbibigyan ng kumbaga ay atensyon. At yun po ang paalala ko, mag-ingat po kayong lagi dyan dahil para hindi po kayo magka-problema. Ayan. So, madako naman po tayo dito sa mga kababayan naman natin dyan sa Bicol na kung saan po ay naabutan ng hotdog at saka 2 pirasong sardinas nitong bangag ninyong presidente. Ayan. Napakabait talaga, di ba? At ayaw pa ninyo yan. Tingnan nyo, mayroon kayong presidenteng napakabait, may malasakit sa inyo. At imagine nyo, saan kayo nakakita ng presidente na may malasakit sa inyo? Di ba? Ito lang. Itong si Bangag lang. O, saan kayo nakakita niyan? Hotdog at saka 2 sardinas ang binigay sa inyo. Di ba? Pasalamat na po kayo. Kung maaari lang po ay lumuhod na kayo lumuhod kayo at sabihin nyo, salamat Mr. President sa tulong mo na hotdog at saka 2 pirasong sardinas. Ayan, pasalamat po kayo at ganyan po talaga. At least kitang-kita nyo yung pagmamahal niya sa inyo. Yan po. At ito namang inyong congressman dyan na yung mga Ako Bicol party list niyan, putulan nyo na ng kanyan. Ayoko nang dito, pero ang sa akin dapat to kinakarni na eh. Pati yung project nila dito sa amin, dito sa Mindoro, ay winarawara din pala itong hayop na saldi ko na ito. See? Tignan nyo? Kaya pasalamat po kayo. Nagkaroon po kayo ng administrasyong talamak sa pagiging kawatan. Nagkaroon kayo ng presidenteng may malasakit na nagbigay sa inyo ng hotdog at 2 sardinas. Magpasalamat kayo. Praise the Lord! Sana mamatay na lang itong mga ito. Sana kayo na ang daanan ng piste ng mga animal kayo. Tang-ina nyo. Okay lang na wala yung mga hotdog at saka mga sardinas niya kung binigyan nyo ng tig-1 sakong bigas siya mga yan. Adi okay pa sana. Gumastos nga kayo sa Duran-Duran ng $1.5 million. Tapos ngayon ang ibibigay ninyo dito sa ating mga kabayan na nandyan sa Bicol, hotdog at saka 2 sardinas.
Nasaan ang konsensya ninyong mga animal kayo? Wala nga kayong pakundangan kung lumustay ng pira ng bayan. Tapos itong mga kababayan natin na talaga na mga hirap na dahil dinaanan ng dilubyo. Isa pa kayong mga dilubyo, mga hayop kayo. Pasalamat kayo mga kababayan at meron kayong presidenteng bangag. At least, nakapagbigay ng hotdog at 2 sardinas. Ayan. Pero at dahil nga po sa linggo ngayon, ay huwag po kayong aalis. O galiin nyo pong panoorin ang buo itong video kong ito dahil maya-maya lamang po i-discuss ko yung tungkol sa kalamansi at sa kasili. At yan po ang kailangan na ninyo dahil hindi natin alam na bukas makalawa nandito na yung mga virus at nandito na yung mga dilubyo, nandito na lahat ng mga kasamaan. Kaya kailangan nyo matutunan yung kalamansi at saka sili dahil yon ang magliligtas sa inyo. Kaya po kahit na nandyan naman sa video ko yan, na hindi ko naman po kailangan i-discuss na, sige po, alang-alang po dun sa mga nagre-request ay i-discuss po natin, maya-maya lamang po yan. Mabalik na po ulit tayo dito sa nangyari po dyan sa Bicol. Kung tutuusin po, wala po yan. Wala pa po yan sa dulo ng kalingkingan. Kung yan po ay maituturing na dilubyo, hindi pa po yan ang totoong dilubyo. Dahil ngayon, kung inyo po natatandaan na nung mga nakaraang taon, mga nakaraang buwan, ay napag-usapan na po dyan yung The Big One. Oh, sinakakalimutan nyo na yun, yung The Big One. Siguro nakalimutan nyo na kasi ang bilis yung makalimot. Kagaya nitong mga politikong mga kawatan nito, pagka oras ng kampanyahan, hala, ibinuboto pa rin ninyo ng ibinuboto. Ganyan po tayo eh. Ang bilis ninyong makalimot. Ayaw nyong itatak sa tok-tok ninyo yung mga dapat ninyong iboto para sa ganun. Kagaya nga nitong sinasaldi ko na ito. Tingnan nyo, yan ang nagpapahirap lalo sa inyo. Yan ang totoong mga piste ng lipunan. Yan ang mga totoong virus ng lipunan. Kagaya po niya, sinasabi kong The Big One. Nakalimutan nyo na po yan. Kaya kampante lang ulit kayo. Pero ang totoo po dyan, anumang oras mula ngayon ay maaari pong dumaan na yung The Big One na yan. At kung inyo pong isi-search yan, i-research, at doon po sa mga dating nagbigay ng mga panantya or tantya, yung pwedeng maapektuhan yan, The Big One na yan, ay halos po talagang hindi mo mabilang ang pwedeng masawi. Diyan lang po sa Metro Manila, particular lang po diyan sa Metro Manila. Ang tinatayang mamamatay diyan sa The Big One na yan ay nasa 800,000. Yun po ay tansya. Dahil doon po sa dadaanan ng The Big One na yan ay yan po dadaan po dyan sa Metro Manila. Yun pong sinasabi, marami po yan. So kung dyan sa particular Metro Manila lang 800,000 na ang tinatansyang mamamatay, ay ito pa pong ibang dadaanan na yan. Hindi po basta yung The Big One na yan kung inyo pong pag-aaralan at saliksikin. Yan po kahit yung buong Metro Manila po na yan, lalamunin po yan ng lupa. Kaya yan po yung sinasabi ko sa inyo. Napakaingat po kayo
makiramdam, magmasid po kayo. Iyan po ang lagi ko sinasabi. Dahil hindi po biro yang the big one na yan. Anyway, matagal na po yan na dinidiscuss po nitong mga eksperto natin. At posible po talagang mangyayari yan. Yan po yung sinasabi ko na hindi na po maiiwasan yung dilubyo na yan. Maliban pa po dyan, itong nagbabadyang gira nandiyan na po, nakatutok na po yan, nakaumang na po yan. Kaya nga po, bagamat tinatamad na sana akong mag-discuss tungkol sa kalamansi at sa kasili, alang-alang po dito sa aking mga kababayan, i-discuss ko ulit. Para sa ganun dumating man dyan yung virus or laso na pakakawala na itong mga kalaban ng ating bansa, kahit papaano ay makasangga yung virus na papasok sa inyong katawan, and then later on, mamamatay kayo. Wala po kayong masusulingan. Mayaman man o mahirap, hindi po pinag-uusapan dito kung marami kayong pira. Dahil gaano man karami ang inyong pira, hindi nyo po kayang isalba yung inyong sarili diyan sa mga virus at mga laso na pakakawala ng kalaban. Kaya iisa lang po ang solution diyan. At base po yan sa aming pag-aaral, yan pong kalamansi at saka sili na yan ay napakabisa na sanggahin yang anumang virus na papasok sa inyong mga katawan. At mamaya po ay didiscuss ko dyan sa inyo kung ano po yung proseso. Kaya nga po ugaliin lagi na panoorin itong ating mga ginagawang video. Kung noong mga isang araw po ay nabanggit ko na 2 araw at 3 araw nang hinahanap itong si Butod, hindi pa makita. Pang-4 na araw po ay lumabas na. At siya po ay natagpuan sa loob ng kanyang closet na nakaupo sa isang banyera. Magtataka kayo ngayon kung bakit nakaupo sa banyera. Kaya naman pala hindi na lumalabas sa kanilang napakalaking closet. Nagbaba doon sa loob ng 4 na araw. Yung pong banyera na inupuan niya, punong-puno po yun ng pulbos. At habang nandoon siya sa loob ng closet, wala na siyang ginawa. Kinain na niya ng kinain yung pulbos na yun. Kasi hindi na siya makontento sa pagsingot. Kaya nililigo na niya yung siyab-siyab. Sasabihin nyo na naman fake news ako. Tama. Fake news na kung fake news. Pero ang sa akin po rito, mga aasar na lang ako. Di ba? Kaya yung mga magsasabing fake news, tanga. Paninyo, i-analyze ito sinasabi ko. Di ba? Kaya magkaiba yung fake news, magkaiba yung mga asar ka lang. Ganun lang yon. Kaya yun po, pang-4 na araw lumabas. Dahil sinimot na niya yung laman ng isang banyera, nilamon na ng nilamon, hinigop ng hinigop, ayun, doon napuntinto. At lumabas na, ayun, nagdadadaldal, nagdadadakdak, at galit na galit kung bakit daw lumabas yung confidential na ang sinasabi dyan, wala daw interview na, ambush interview dito sa kanyang asawang bangag. Kaya galit na galit siya. Dahil bakit nag-leak yung kanilang confidential documents na yun. At saan napunta? Napunta kay Maharlika. At yan po yung dinidiscuss kayo ni Maharlika. See? Yun. Kaya
May makukuhan pa ba kayo ngayon? Sa tansya ninyo, ano pa ang pwedeng mangyari sa buhay ninyo? Wala na po. Ako na po ang nagsasabi. Mamamatay kayong dilat sa administrasyong ito. Anong sabi? Walang budget para diyan sa mga baha na yan. Pero may budget para diyan sa mga sinisinghot, dilat sinihigo. Pero may budget diyan sa duran-duran na yan. Pero diyan sa baha na yan, walay budget. Kaya nga, kayong mga taga-Bicol, pasalamatan nyo na lang yung hotdog at saka 2 latang sardinas na ibinigay sa inyo. Kasi wala nang budget para dyan sa inyo. Wala na. Kaya nga sinasabi ko rito, lahat ng mga pupunta rito sa amin na mga ngampanya, lalo na kung mga sa national election, mga ngampanya sila dito, tatabtabin ko ang mga bunganga ng mga yan para din na mapagsalita. Kung kinakailangan at tagpasin ko ang mga liig nitong mga animal na mga kawatang ito, gagawin ko. Kung kinakailangan sunugin ko itong mga ito, gagawin ko. Pero hindi ko siguro gagawin ang susunugin. Mas gugustuhin ko lang, pakikinabangan na lang nung mga buaya na nandito sa basement ko. Tingnan ko lang kung napakasarap siguro pakinggan yung nagarago mo ang mga buto ng mga yan. Pagka nilalapa na nitong mga buaya ko rito sa basement. Ito ang mga salot sa lipunan. Kaya kayong mga kababayan ko dyan sa Bicol, sige lang. At pilitin nyo na lang makatayo sa inyong sariling paa. Dahil wala po talaga kayong maasahan. Kung itong napakasimpleng dilobyong ito, wala nang alam gawin o walang alam solusyon itong inyong bangag na presidenteng ito. How much more kung ang dumaan na rito itong dabiguan na ito. Di lalong wala nang alam. Kung dati na ang tansya ng mga eksperto ay 800,000 ang mamamatay, baka ngayon madodoble dahil wala namang alam gawin, wala namang alam na solusyon itong inyong bangag na presidente. Tingnan nyo sa napakasimpleng baha. Kakamot-kamot sa ulo na parang unggoy. At sasabihin, anong gagawin natin? See? Nagtanong pa. Naging presidente ka pa. Ikaw tambalos-los. Pag ikaw ay matsimpuhan ko, hahambalusin kita. Hanggang sa dumapa ka. Ay nako. Gagawin kitang see? Nakita nyo na mga kaibigan. Ayan na po yung ebidensya. Yan na po yung nakitang-kita nyo na. Napakasimple na problema, hindi alam solusyonan. Adyan naman po eh. Hindi naman po importante yung hotdog na yan eh. Hindi naman po importante yung sardinas na yan eh. Kasi ang importante po dyan, may bigas sana. Bigas ang importante. Dahil yung mga yan, sanay yan sa mga dahon-dahon. Sanay yan sa mga talbos-talbos na ulam. Ang importante dyan, kanin, bigas. At hindi yung hotdog at saka sardinas ang ibibigay mo.
Kita nyo na. Di ba? Napakatalinong presidente. Kung magparty-party dyan sila sa Malacanang, every other day dyan, nagpapapatok sila. Milyon-milyon ang ginagasta. Itong mga buwaka ng inang mga congressman na ito na walang katigil-tigil sa pag-hearing-hearing dyan, kung yan ginagasta ninyo yan, yan sanang itulong ninyo din sa mga kababayan natin sa Bicol. Tingnan nyo. Kaya ito nakalista na. Kadami-dami na nakalista rito. Kaya pagka nagkaroon ako ng pagkakataon itong mga nakalista na ito at mahuhuli ko lahat ng mga ito, sisiguraduhin ko magpipista yung mga alaga kong mga buhaya dito. Pero nagre-request yung aking mayordoma na buhaya dito na sabi, Sir, kung pwede sana, huwag mo nang dalhin dito si Butod kasi hindi namin gusto. Masangsang na po ang, sigurado masangsang na ang karne niyan dahil punong-puno ng shabu ang katawan. Kaya huwag mo na rin, Sir, dito dadalhin yan kasi hindi na namin makakain yan. O sige, sabi yung ganyan. Huwag na. Gagawin na lang natin, itapon na lang natin sa West Philippine Sea para pakinabangan ng mga pating doon. Kaya lang, nag-aalala rin ako, baka mamaya, hindi rin gusto ng pating yan, baka ayaw rin ng pating ng shabu. Ayan po, at sige. At doon po sa mga nagpa-subscribe at mga bago po nag-subscribe dito sa channel natin, tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe. At counting-counting na lang po yung ating ipupuno doon sa 100K subscriber at para po masimulan na po natin yung ating raffle draw. Maraming salamat po sa inyo, ha. At tuloy lang po at sinasabi ko naman po sa inyo, hindi po masasayang yung inyong pagod, hindi po masasayang yung inyong oras na para magpa-subscribe dito sa ating mga kababayan. At turuan nyo na rin po kung maaari lang na panoorin na rin nila itong mga ina-upload kong video dahil sisiguraduhin ko po sa mga darating pang araw ay mayroon pa po akong may tuturo sa inyo. At ito na po yung proseso po ang gagawin niyo kung paano pong gawin yung sili at kalamansi. Ayan. At sabi ko nga po ay sana wala na pong magtanong sa inyo kung paano ba ang proseso ng paggawa ng sili at kalamansi. At kapag ka nagtanong pa naman kayo dito sa video ito kung paano, ay talagang wala na akong magagawa. At siguro malamang-lamang ay baka inanay na rin yung mga tok-tok ninyo. Kasi ganoon po tayo eh. Ayaw niyong panoorin para na lang sa inyo, sa ikagaganda na lang nyo, ikalilibre na lang ninyo na para maligtas kayo sa kamatayan, ayaw nyo pang pagtiyagaan. Ganun po tayo eh, di ba? Anyway. Okay, 5 sili. Yung pong labuyo. Kasi magtatanong naman kayo kung anong klaseng sili eh. Alam ko na yan. Labuyo yung pula. 5 sili. 5 kalamansi. Biakin sa gitna yung kalamansi. Maging yung sili, pwede yung baliin sa gitna. Tapos ilagay nyo sa steamer. Okay? Pag nilagay nyo sa steamer yan, magkikreate yan ng tawag nito, yung kanyang anong tawag doon? Yung pinakapawis niya. Yung tubig po ba nag-evaporate na doon sa takip? Yung evaporation nun, yung nag-evaporate na nga yung pagka inyong in-steam, yung kalamansi at saka sili. Yun pong pinakapawis noon, yung tubig na nandoon sa takip ng steamer ninyo, yun po ang ipunin ninyo. Itaktak
taktak na po dyan sa malapad-lapad para kasi malapad yung takip. E di taktak nyo muna doon sa malapad-lapad na plato. Ipunin nyo po yun. Yung pawis noon. Pag nakaipon po kayo, ilagay nyo po sa isang buti yung yun po bang, di ba, nung panahon ng COVID, marami po tayo nabibili na yung plastic na parang pinang-i-spray. Di po ba? Doon po nyo ilagay. Yun pong pawis yun ha, pawis po ang pinag-uusapan natin, hindi po yung tubig na pinang-steam ninyo. Yun po ang ilagay ninyo. Tapos ilagay nyo po yan sa inyong rep. At yun po ay mag-i-expire po yun ng 1 buwan lang po. Kaya dapat na inyong ilista kung kailan ninyo ginawa yung pag-i-steam noon. Para sa ganun na monitor ninyo. Kahit pa po nakalagay yan sa freezer or sa refrigerator, 1 buwan lang po. Itapon nyo na po yan, gumawa po ulit kayo ng bago. Huwag na huwag po kayong magpapawala niyan. Dahil hindi po natin alam ang panahon. Ngayon, habang wala naman yan, ay pwede nyo rin pong gamitin yan kung halimbawa nangangati yung inyong lalamunan or feeling nyo lalagnatin kayo. I-spray nyo lang po sa inyong lalamunan. I-spray po ninyo sa inyong lalamunan. Ganon din po pag dumating na po yung dilubyo na sinasabi ko, na nandyan na po yung mga virus at pangalason, yan po yung either spray ninyo or inumin nyo na po ng paunti-unti. Konti-konti lang po. Hindi po isang baso. Konti-konti lang po. Ang i-spray ninyo or inumin ninyo sa isang kutsarita halimbawa. Ganun po. Naintindihan nyo po ba? 5 kalamansi or kung doon po sa mga nandiyan sa abroad, limon po. Pwede rin po yung limon. 5 kalamansi or limon. Hiwain sa gitna, 5 sili na siling labuyo, yung pula. Baliin nyo lang po yan, steam nyo. Yung po nag-evaporate na tubig noon, na nandoon po sa takip, yun po itaktak ninyo doon sa lalagyanan ninyo. Muna, pangsamantala, sa plato, itaktak nyo, ipunin nyo. Pag nakaipon po kayo, isalin po ninyo sa isang lalagyanan, na pwede nyo pang spray dito sa inyong lalamunan. Yan lang po ang gagawin ninyo. Lalo na kung dumating na po yung virus at saka itong dilubyo na sinasabi ko. Yan po, pang spray lang po yan. At take note, 1 buwan lang po yan, magpalit na po kayo. Kasi yun po ang expiration nun, kahit na nakalagay po sa rep. Naiintindihan niyo po ba? Sana wala na magtatanong kung anong gagawin. Dahil kung may magtatanong na naman diyan kung anong gagawin, ay ikaw na siguro yung pinakabubong tao sa mundo. Di ba? Pinakatangang tao na sa mundo. Kasi ako grabe. Pag hindi ka na ba napika talaga, ay sasabihin para, ano raw bang doon? Ilalaga daw ba? Ay, nandiyan nga sa video ko yan so ngayon, maliwanag po ba yung in-instruction ko sa inyo? Nailagay po sa steamer. Yun po. Sana naman po ay maliwanag na. At, pero kung halimbawa naman, ito naman po ay pwedeng wala, pwedeng meron. Kung gusto niyo pong dagdagan niya ng dahon ng sili, mga 5 dahon ng sili, isama nyo sa pag-steam, okay lang din po yun. Wala pong problema. So, naintindihan po natin. Okay, sana po yan po ay makatulong sa inyo. At sisiguraduhin ko naman po na talagang makakatulong yan kung nandiyan na po yung mga dilubyo na darating niya. At yun po sisiguraduhin ko sa inyo. Dahil wala pa po akong tinuro dito. At tungkol lang po sa talbos ng dati na itinuro ko ng COVID, yung usbong ng sampalok. Wala pong tinablan na isa doon sa mga sumunod. Pero yung mga hindi po sumunod, yun po na nagkamatay lahat. So yun po. At kaya nga po tinanggal yung Facebook ko dati dahil wala akong ginawa dito kundi magdaldal tungkol doon sa usbong ng sampalok
Kaya tinanggal yung Facebook ko eh. Mayroon po yung yung pong doktor dyan na magpapamilyang doktor sa parting Pampanga ba yun? Totoo po yung sinasabi niya eh. Yung formulation niya tungkol sa COVID na halos wala kang gagastusin eh. Napaka-kaunti lang gagastusin mo eh. Tingnan nyo, hindi po in-approve. Hindi in-approve dito mga kanya. Yung mga kawatan din na mga nasa BPAD. Yan. Yan yun. Pero totoo po yung sinasabi niyang mga formulation yan. Totoo po yan. Ako po magpapatunay na yung totoo po. Pero hindi pinagbigyan. Mas pinili nila yung gagastos yung tinamaan ng COVID ng 5 milyon hanggang 15 milyon. See? O ngayon, kung kayo ang mahihirap ang tabla noon, mamamatay na lang kayo. Kaya po ito ay binibigay ko pong libre ito. At doon po sa mga dati na po kasi may gumamit nitong yung video ko nung nakaraan na may nangungulikta raw ng pira para daw ilapit nila kayo sa akin para direkta kayong magagamot ko. Huwag na huwag po kayong maniwala doon. Wala po akong hinihingi ni centavos dito. Hindi ko po kailangan ng pira. Yan po ang tandaan nyo. Kung meron pong lumapit sa inyo ng ganun, hihingi ng pira, ako ang idadahilan, katayin nyo na. Dahil yan, sigurado pong scam yan. Di po ba? Ni minsan po, wala po akong hininging pira dito. Doon po sa mga subscriber ko, muli po, ako nagpapasalamat sa inyo. At doon po sa mga nagpapasubscribe, kanina ko pa po sinasabi, talagang wala pong, ganun po kasi ako mag-appreciate ng mga taong talaga namang naniniwala dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo. At di bali po, konting-konti na lang po yung hahabulin natin. Mauumpisa na po natin yung rapid draw. So sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, muli ko pong itinataas ang aking mga kamay. Kung kayo man po ay may mga sakit, may mga problema sa buhay, ngayon pa lang hinihingi ko na ang inyong kagalingan sa ating Panginoon. Ayan po. Maraming salamat po sa Kanya at siya naman po talaga ang pwedeng tumulong sa ating lahat. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.